Kumakain ka ba ng kamuting kahoy? Ang mga ginulay nitong dahon, nakatikim ka na rin ba? Sapagkat maliban sa laman nito, ang mga dahon pala nito o ang dahon ng kamuting kahoy ay napakasustansya. At iyan ang ating iisa-isahin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na nga ba ng gulay na dahon ng kamuting kahoy o ng kasaba? Ang balinghoy, kamuting kahoy o kasaba sa Ingles ay tinatawag ding Manihot esculenta o yucca plant. Isang uri ng makahoy na halaman na nagmula pa nga sa South America, sa mga bahagi ng Brazil at Andes. Bagaman buong taon ay naglalaman o nabubuhay ang kamuting kahoy, ito ay tinatanim at hinaharvest naman seasonally. Masarap at masustansya ang laman ng kamuting kahoy. Ito nga ay mayaman sa carbohydrates at mainam na source ng harina. Pangatlo nga ang kasaba sa mga pangunahing pagkain katulad ng kanin at mais, lalo na nga sa mga papaunlad pa lamang na mga bansa. At maging dito sa atin sa Pilipinas, marami pa rin ang nagtatanim ng kamuting kahoy. Subalit alam mo ba na maliban sa mga laman nito, pati pala ang dahon nito ay napakasustansya. Masarap itong gulay, ginagataan man o iginigisa. Subalit ang mga dahon nito ay mayroong tinataglay na pait, bunga ng cyanide content nito, at sa ibang variety nga ay napakarami nito. Kaya naman marapat na alam ninyo ang tamang pagpre-prepara o pagluluto ng dahong ito, dahil maaari kayong maangi, magkagoiter, maparalisa o ang pinakamatindi ay maaari ninyong ikamatay. Subalit napakaraming gamit at pakinabang na hatid-hatid ng mga dahong ito ng kamuting kahoy. Maliban sa ito ay masarap na gulay ay maaaring maging lunas pala sa napakaraming kondisyon sa katawan. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga pakinabang nitong dala. Makatutulong ito upang malabanan natin ang pagkakaroon ng anemia. Sa tulong din ng gulay na dahon ng balinghoy ay mapapababa natin ang bad cholesterol sa katawan at madaragdagan naman ang good cholesterol. Mababawasan din ang tsansa o ang risk ng hypertension. Napapanatili din ito ang balancing level ng blood acidity at ang risk sa pagkakaroon ng stroke. Mainam din ang dahon ng kasaba o ng balinghoy sa naglalagas na buhok, natutuyong balat, sa kamay man o sa binti. Mahusay din ito upang mabawasan ang sakit na dinaranas tuwing mayroon kayong buwan ng dalaw. Mahusay na kainin ng mga buntis ang mga dahon ng kamuting kahoy upang makaiwas naman sa pre-eclampsia habang sila ay nagbubuntis. Mababawasan din ang mga negatibong pakiramdam ng mga tao o mga kababaihang nagme-menopause na kung kakain sila paminsan-minsan ng dahon ng kamuting kahoy. Maganda para sa kalusugan ng utak ang pagkain ng gulay na ito. Mainam din sa mga buto at sa kalusugan ng ating ngipin. Makakaiwas din tayo sa pagkakaroon ng kidney stone kung kakain ka nito. Pampalinaw din ng mga mata o ng ating paningin ang gulay na dahon ng kasaba. Pampabalik ng gana sa pagkain, mabilis na paghilom ng mga sugat at galos sa balat, at nagpapabalik ng sigla o ng sex drive. Kaya naman nakalulungkot na hindi natin alam o hindi alam ng karamihan na napakasustansya pala ng gulay na dahon ng talbos ng kasaba.
hindi kamahalan, mabibili sa pangkaraniwang pamilihang bayan at napakasarap na gulay. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng gulay na dahon ng kamuting kahoy? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.